Mm. Do you think sinadya itong ilagay siya in spite of the controversy na binaypass niya o nilaktawan niya ang mga deserving din at mas senior sa kanya na mga nabilong pa sa class 1992 ng Philippine Military Academy at pati sa PNPA class 92 na mas senior sa kanya na hindi lang masyadong controversial dahil hindi naman nagpapakontroversial na hindi na-involve sa ganong mga uri ng kanyang mga iskandalusong operations, yung atake sa KOJC, yung pangangaladkad at pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Do you think ang subliminal message ng gobyerno ni Marcos ay, matakot kayong mga gustong yanigin at i-destabilize ang gobyerno ko sapagkat I have now Nick Torre as the chief PNP? Do you look at that angle also? Oh, definitely, Eric. It's not even subliminal. It's a very clear message, no? That the appointment of Nick Torre, who is the henchman, the Marcos henchman, gives a very clear and chilling message to the Filipino people that this is the strong arm, no? Na yung iron arm, and there will be no rule of law. This man will follow yung kanyang mga amo. Nick Torre aso lang yan. Inuutos-utusan lang yan at sumusunod dyan. Alam mo, naalala ko, Eric, mga kababayan, no? Binabasa ko talaga yung Hannah Arendt. Tapos yung Eichmann trials, laging bumabalik sa isip ko. Eichmann trial, si Eichmann, yung mga kababayan yan, yung parang architect na nag-sign, responsable siya sa pagkamatay ng 6 million Jews, no? Siya nag-sign nung kung saan sila pupunta na mga concentration camps. Tapos pagkatapos nung gera, nilagay siya sa trial, and then they were expecting to see a monster, no? Kasi 6 million Jews. Instead, what they saw was an ordinary looking man. And then ang pagka-describe sa kanya ni Hannah Arendt, mukha siyang clown. He came out like a clown. Clownish, nakakatawa. And then, in the end, her conclusion was, evil is stupidity. The inability for critical thought. Ang sinasabi mo lang, sumusunod lang ako sa bata. Sumusunod lang ako sa utos sa akin. Or sasabihin mo, chain of command. Yeah, mga ganyang mga palusot, no? Pero hindi mo ginagamit ang isip mo na sinasaktan mo na ang taong bayan na dapat ay pinoprotektahan mo. 'Di ba? Kasi in the end, this is who Nick Torre is to me, no? He's a clown. He's so bereft of intelligent thought and even creative thought. Wala siya talaga, no? Sunod lang ng sunod, no? Kahit nung Senate hearing, you can see it was painful to watch his stupidity, no? So, this is who Nick Torre is to me, an evil man because he has no ability for critical thought at walang prinsip. Yes, evil does pay, no? It's wrong to say that evil does not pay. I remember kasi nung nagkakaroon ng overkill na doon sa service of warrant kay Pastor noon. And there's a lot of IP people na namatay, yung pinasok nila yung mga bahay at pinagsisipa yung mga pintuan ng bahay, ganyan tinutukan ng baril yung mga bata. And that's 3 o'clock in the morning, no? At nagkaroon ng mga casualty because of fear, because of sudden siguro parang nag-heart attack yung mga ibang IP natin doon. And the second time around, no, yung second service of warrant, may mga IPs din na mga namatay. And there seems to be no remorse coming from this man because of what he did, no? Alam naman niya na andun yung mga more than 5,000, 6,000 na staff members of the Philippine Armed Forces or Philippine National Police, no? Para lang maghanap ng isang tao para mag-serve ng isang warrant, no? And the consequence was so dire, ang daming namatay, no? So parang he's willing to to do the bigger evil, no? Just to serve his master. Kaya yun nakikita natin eh. Pero ang nakakabahala kasi para sa akin is that we have a person like this who will be serving the 114 or 119 Filipino people at sa kanya iasa ang peace in order. But through to in the last few, no, colonel pa lang siya pala, no? In less than a year, colonel siya, naging general, and after a while, major general, at yan na siya ngayon chief Philippine National Police in a matter of 9 months, which is coincidentally or not, yun yung mga time na
naging ano siya, naging aso siya ng administration. So yan siguro ang kanyang reward sa kanyang sa kanyang pinagagawa. Alam naman natin it's not a matter of merit kasi kung merit, mas marami pang mga tao sa kanya ang mas deserving probably who actually have served better, no? But probably quieter. So alam naman natin yan Reward yan mula sa and that's just a bone coming from his master. Yeah, on my part naman, Ma'am Lorraine, no, bago ko ibalik sa kay Ma'am Lorraine, Attorney Bosantog, thank you, no. Para sa akin, ang purpose talaga nito ni Nick Torre, no, on my part, ay kuti ng taong bayan mag-send ng continuing chilling message na may kalalagyan kayo. Kung kaya naming kaladkarin, ipadukot, ipatapon ang isang Rodrigo Duterte na ipinakita ni Torre ang kanyang kapasidad na maglabag at maglapastangan sa batas at karapatan ng isang individual na mamamayan, and for that matter, dating Pangulo ng Bansa, kakayanin din namin kayong pakaladkarin kung kinakailangan at gagamitan ng kamay na bakal nang wala sa tama at wala sa hulog ng lugar na dapat gamitin yan sa mga kalaban lamang ng gobyerno at estado at kalaban ng mamamayan. So that's the message na gustong ipaabot, no? Ito isang pagpapakita na binabalasubas ni Ginoong Marcos na mga alipores niya ang pagiging profesional na antas ng Philippine National Police bilang law enforcement agency ng Pilipinas. Sapagkat ito po ay nagsisilbing parang nakabatay lamang ito sa kung ano ang pang-politikang interest, kung hindi ang sinasabi mo Atty. Bosantog na public safety and law enforcement need ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ganun ang merit na yan. Kaya mali at panluloko ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihin niya na merit ang basis ng pagkakapromote at pagka-designate ni Torre bilang Chief of the Philippine National Police sapagkat hindi meritorious ang kanyang ginawang nilusob, nilapastangan, sinakdan, pinagwawasak ang religious compound at mga missionary workers, religious missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan, kabataan, kababaihan, pati mga katutubo sa komunidad na may simbahan at ministry work ang KOGC in 2 waves ng pag-atake lalo ng 16 days na tuloy-tuloy na paglusob nila. Never seen before that even a Marcos Sr. Dictatorship was never able to do that kind of atrocities against religious organization and religious compound. Nagawa ni Torre yun ng may pagmamayabang at walang pagkilala o pagsisisi. Ang isa pa, Ma'am Lorraine and Atty. Bosantog, ginawa niya rin yan kay Pangulong Duterte. Ang karumaldumal na pagtataksil, ang karumaldumal na pagbukot, at ang alak kriminal na pagtrato laban kay Pangulong Duterte in the height of lawlessness na pinakita niya para lamang masunod ang kagustuhan ni Ginoong Marcos na ipatapon outside sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Yung mga bagay na ito po, hindi merit ito. Ito po ay kahindik-hindik na mga record ng pananagutan sa taong bayan na instead na i-reward siya bilang Chief PNP ng organisasyon na ito ay dapat i-prosecute, ikasuhan, kulong itong si General Torre ay ipinromote pa at binigyan ng karagdagang estrelya ni Marcos upang sakutin ang sambayanan at nakita ang kawalang paggalang sa mga damdamin ng sinalanta ng kagaya ni Torre, Ma'am Lorraine.